Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 2, Quarter 4, Week 3. Magkasalungat na salita, salitang naglalarawan, kwentong pambata, pagkakasunod-sunod ng pangyayari, maikling talata. Magandang araw! Kumusta kayo? Panoorin natin. Ito ang awiting Saranggola ni Pepe, isang popular na Tagalog folk song na isinagawa at pinasikat ni Celeste Legazpi. Ito ang kahulugan ng mga bagong salita gamit ang konteksto. Malumanay, dahan-dahan o banayad. Naglalayag, nagbibiyahe sa dagat sakay ng bangka o barko. Pumalaot, lumayo sa pampang at pumunta sa gitna ng dagat. Makulimlim, madilim ang langit at tila uulan. Kaluskos, mahinang tunog na mga gumagalaw na bagay. Isla, lupain na napapaligiran ng tubig. Nasubukan na ba ninyong magpalipad ng saranggola o nakakita na ba kayo ng nagpapalipad nito? Kailan kayo nagpalipad ng saranggola? Tuwing kailan kaya nagpapalipad ng saranggola ang tauhan sa kwento? Halina't magbasa. Ang hangin at ang saranggola. Kwento ni na Suzanne Simar at Ani Rosa Almario, guhit ni Hana Manaligod. Nakatira sa isla si Kiko. Kapag malumanay ang ihip ng hangin, naglalayag sa dagat ang mga mangingisda. Humuhuli sila ng isda para may makain ang mga tao sa baryo. Tuwing umaga, nagpapalipad ng saranggola ang lolo ni Kiko. Sa tulong ng saranggola, nalalaman niya kung maaaring pumalaot ang mga mangingisda. Kapag malakas ang ihip ng hangin, hindi na tumutuloy ang mga mangingisda. Inaayos na lang nila ang kani-kanilang mga bangka at lambat. Sa araw na ito, may sakit ang lolo ni Kiko. Hindi siya makapagpalipad ng saranggola. Gustong tumuloy sa dagat na mga mangingisda dahil hindi naman makulimlim ang langit at mukhang mahina naman ang ihip ng hangin. Naghahanda pa lang maglayag ang mga mangingisda nang may narinig silang sigaw. Pakinggan niyo ang kaluskos ng mga dahon, hindi ba't malakas ang ihip ng hangin? Oo nga, sabi ng lahat. May nagsabing, tingnan nyo ang sumasayaw na apoy, hindi ba't malakas ang ihip ng hangin? Oo nga, sabi ng lahat. May nagsabing, tingnan nyo ang sumasayaw na watawat, hindi ba't malakas ang ihip ng hangin? Oo nga, sabi ng lahat. May nagsabing, tingnan nyo ang malalaking alon sa dagat, hindi ba't malakas ang ihip ng hangin? Oo nga, sabi ng lahat. Hindi naglayag sa dagat ang mga mangingisda sa araw na ito. Sang-ayon ang lahat na totoo ngang malakas ang hangin. Buti na lang, di tayo pumalaot, sabi ni Kiko. Kailangan nating makinig sa kalikasan. Hatiin ng klase sa maliliit na pangkat. Tatanggap ang bawat pangkat ng 4 na pangungusap mula sa kwento. Ayusin nyo ang mga pangungusap ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sinabi ni Kiko na kailangan nating makinig sa kalikasan. Napansin ng mga tao ang kaluskos ng dahon, kaway ng watawat at alon sa dagat na nagpapakita ng malakas ang ihip ng hangin.
Gustong tumuloy sa dagat ng mga mangingisda dahil hindi naman makulimlim ang langit. Hindi na naglayag sa dagat ang mga mangingisda. Narito ang wastong pagkakasunod-sunod. Magkasalungat. Basahin natin ang pangungusap. Pumapalaot ang mga mangingisda kapag mahina ang ihip ng hangin, pero hindi na sila tumutuloy pag malakas ito. Ang mahina at malakas ay mga salitang naglalarawan. Ang dalawang salitang ito ay magkasalungat. Magkasalungat ang mga salitang ito. Ibig sabihin, magkabaliktaran o magkaiba ang kanilang kahulugan. Ang tawag dito sa Ingles ay opposite. Tingnan natin ang iba pang pares. Malaki, maliit. Labas, loob. Mabagal, mabilis. Tulog, gising. Kaunti, marami. Bukas, sara. Mababaw, malalim. Mainit, malamig. Karamihan sa ating mga ginagawa sa araw-araw ay nakadepende sa panahon. Mga nangyari sa kwento. Tukuyin ang mga tauhan at tagpuan sa kwento. Pagkatapos, iguhit ang mga pangyayari sa umpisa, gitna at wakas ng kwento. Ang hangin at ang saranggola. Mga tauhan, tagpuan. Umpisa, gitna, wakas. Talata tungkol sa karanasan. Isulat ang ginagawa mo kapag mahangin ang panahon. Gumawa ng isang maikling talata na binubuo ng 3 payak na pangungusap. Para sa ikalawang araw, high frequency words, salitang naglalarawan, salitang pag-ugnay at o pagsulat ng kabit-kabit. Word web ng magsasaka. Hahatiin ng inyong klase sa maliliit na pangkat. Tatanggap ang bawat pangkat ng chart ng word web tungkol sa mangingisda. Isulat ang mga salitang may kaugnayan dito. Pagkatapos, isa-isang ibahagi ng bawat pangkat sa klase ang kanilang mga sagot. Mangingisda. Narito ang mga posibleng sagot. Bangka, isda, pamingwit, lambat, layag. Mga mangingisda sa Pilipinas. Tingnan ang mga larawan ng mga mangingisda sa Pilipinas. Magbigay ng mga salitang naglalarawan tungkol sa mga ito. Ikalawang larawan. Unawain na ang pangingisda ay isa sa mga pangunahing kabuhayan sa bansa. May humigit kumulang 2.3 milyong mangingisda sa Pilipinas sa kasalukuyan. Dahil sa kanila, mayroon tayong pagkain araw-araw. Salitang pang-ugnay at o. Ating natutuhan noong quarter 2 na pang-ugnay ay salitang nagpapakita ng relasyon ng dalawang pangalan sa pangungusap. Ginagamit ang at upang pag-ugnayin ang ngalan ng dalawang tao, bagay, hayop, puok at iba pang salita. Tingnan natin ang mga halimbawa. Ang hangin at ang saranggola, Kiko at Lolo, bangka at lambat. Heto naman ang halimbawa ng mga pangungusap na may at. Ang hangin at ang saranggola ang pamagat ng kwento. Mahilig magpalipad ng saranggola sina Kiko at Lolo. Inayos ng mga mangingisda ang kanilang bangka at lambat. Ang pang-ugnay na o ay nagpapahayag ng pagpili. Ginagamit ang o sa pagbubukod ngalan ng dalawang tao, bagay, hayop, puok at iba pang salita. Tingnan natin ang mga halimbawa. Malakas o malumanay, papalaot o hindi, makulimlim o maliwanag. Heto naman ang halimbawa ng mga pangungusap na may o. Tingnan mo kung malakas o malumanay ang ihip ng hangin.
Iniisip ng mga mangingisda kung sila ay papalaot o hindi. Ang langit ba ay makulimlim o maliwanag? Liham para sa mga mangingisda. Sumulat ng liham pasasalamat para sa mga mangingisda. Gumamit ng isa o higit pang salita mula sa ginawang word web at isulat ang liham sa paraang kabit-kabit. Para sa ikatlong araw, magkasalungat na salita, salitang kilos. Kwentong pambata, pagkakasunod-sunod ng pangyayari, sanhi at bunga, maikling talata. Kasalungat na kilos, basahin ang mga pangungusap na may salitang kilos. Tukuyin ang salitang kilos sa bawat pangungusap at sabihin ang kasalungat nito. Halimbawa, gumigising ng maaga sina Kiko at ang kanyang lolo araw-araw. Ang salitang kilos ay gumigising. Kasalungat, natutulog. Lalabas sa silid ang guro. Salitang kilos, lalabas. Kasalungat, papasok. Binuksan ni Tia Marie ang kanyang bag. Salitang kilos, binuksan. Kasalungat, isinara. Umaakyat sa hagdanan si Asher. Umaakyat, bumababa. Basahin ang kwentong Ang Hangin at ang Saranggola kasama ang iyong kapares. Magbasa ng may damdamin at may tamang bilis. Ang Hangin at ang Saranggola. Kwento ni na Suzanne Simar at Ani Rosa Almario, guhit ni Hana Manaligot. Nakatira sa isla si Kiko. Kapag malumanay ang ihip ng hangin, naglalayag sa dagat ang mga mangingisda. Humuhuli sila ng isda para may makain ang mga tao sa baryo. Tuwing umaga, nagpapalipad ng saranggola ang lolo ni Kiko. Sa tulong ng saranggola, nalalaman niya kung maaaring pumalaot ang mga mangingisda. Kapag malakas ang ihip ng hangin, hindi na tumutuloy ang mga mangingisda. Inaayos na lang nila ang kani-kanilang mga bangka at lambat. Sa araw na ito, may sakit ang lolo ni Kiko. Hindi siya makapagpalipad ng saranggola. Gustong tumuloy sa dagat na mga mangingisda dahil hindi naman makulimlim ang langit at mukhang mahina naman ang ihip ng hangin. Naghahanda pa lang maglayag ang mga mangingisda nang may narinig silang sigaw. Pakinggan niyo ang kaluskos ng mga dahon, hindi ba't malakas ang ihip ng hangin? Oo nga, sabi ng lahat. May nagsabing, tingnan niyo ang sumasayaw na apoy, hindi ba't malakas ang ihip ng hangin? Oo nga, sabi ng lahat. May nagsabing, tingnan niyo ang sumasayaw na watawat, hindi ba't malakas ang ihip ng hangin? Oo nga, sabi ng lahat. May nagsabing, tingnan niyo ang malalaking alon sa dagat, hindi ba't malakas ang ihip ng hangin? Oo nga, sabi ng lahat. Hindi naglayag sa dagat ang mga mangingisda sa araw na ito. Sang-ayon ang lahat na totoo ngang malakas ang hangin. Buti na lang, di tayo pumalaot, sabi ni Kiko. Kailangan nating makinig sa kalikasan. Tuwing kailan nagpapalipad ng saranggola ang lolo ni Kiko? Tuwing umaga. Ano ang nalalaman ng kanyang lolo sa tulong ng saranggola? Nalalaman niya kung malakas o mahina ang hangin. Ano ang ginagawa ng mga mangingisda kapag malakas ang hangin? Hindi sila pumapalaot sa dagat. Anong naging epekto ng pagkakasakit ng lolo ni Kiko sa mga mangingisda? Hindi sila agad nakatiyak kung ligtas pumalaot. Sa gitna ng kwento, bakit gustong tumuloy ng mga mangingisda sa pagpalaot? Dahil hindi naman makulimlim ang langit.
Ano-ano ang mga napansing palatandaan o senyales ng mga tao na naging dahilan para magbago ang kanilang isip? Kaluskos ng dahon, pagkaway ng watawat, pagsasayaw ng apoy, at malalaking alon sa dagat. Sa iyong palagay, tama ba ang desisyon ng mga mangingisda? Oo, dahil iniwasan nila ang panganib. Ano kaya ang ibig sabihin ni Kiko sa sinabi niyang kailangan nating makinig sa kalikasan? Dapat nating pansinin ang mga senyales ng kalikasan upang maging ligtas. Sanhi at bunga. Hahatiin ng klase sa 4 na pangkat. Tatanggap ang bawat pangkat ng chart ng sanhi at bunga. Isulat ang sanhi at bunga ng mga pangyayari sa kwento. Pangkat A, bunga, nagpapalipad ng saranggola ang lolo ni Kiko tuwing umaga. Pangkat B, bunga, inaayos na lamang ng mga mangingisda ang kanilang bangka at lambat. Pangkat C, sanhi, may sakit ang lolo ni Kiko. Pangkat D, sanhi, napansin ng mga tao ang kaluskos ng dahon, pagkaway ng watawat, sumasayaw na apoy at malaking alon. Narito ang mga posibleng sagot. Sanhi, upang malaman kung malakas o mahina ang hangin. Malakas ang hangin kaya hindi sila pumalaot. Hindi nakapagpalipad ng saranggola ang lolo ni Kiko. Napagtanto ng mga mangingisda na malakas ang hangin kaya hindi sila pumalaot. Kulayan ang magkasalungat. Madami, malakas, mahina. Lumabas, pumunta, pumasok. Mabilis, mabagal, mabisa. Mainit, malalim, malamig. Pumikit, matulog, gumising. Pagrebisa ng talata. Balikan ang talatang isinulat mo noong day 1 tungkol sa ginagawa kapag mahangin. Basahin ito muli at baguhin o dagdagan ang ilang bahagi upang mas mapaganda ang talata. Para sa ika-4 na araw, salitang kilos, salitang pang-ugnay, pero, habang, pagsulat ng kabit-kabit. The boat is sinking. Hawakan ng mga talatang isinulat mo noong day 1 at day 3 tungkol sa ginagawa mo kapag mahangin. Makilahok sa larong The boat is sinking. Kapag may nahanap ka ng kagrupo, basahin nyo sa inyong pangkat ang inyong isinulat na talata. Basahin ang kwentong Ang Hangin at ang Saranggola ng mag-isa. Habang nagbabasa, makinig sa gabay ng guro at humingi ng tulong kung may mga salitang nahihirapan kang basahin. Pagsasadula. Hahatiin ang inyong klase sa 5 pangkat. Isasadula ng bawat pangkat ang isang pangyayari ng kwento. Pangkat A, unang pangyayari. B, ikalawang pangyayari. C, ikatlong pangyayari. D, ika-4 na pangyayari. E, huling pangyayari. Maghanda at ipakita ang inyong dula sa klase. Salitang pang-ugnay, habang, at pero. Nalaman natin noong quarter 2 na ang mga pang-ugnay na habang at pero ay ginagamit upang pag-ugnayin o dugtungin ang mga ideya sa isang pangungusap. Ginagamit ang habang upang pag-ugnayin ang dalawang ideya na sabay na nangyayari. Tingnan natin ang mga halimbawa. Nalalaman ni Lolo kung pwedeng pumalaot habang nagpapalipad siya ng saranggola. Mahilig akong makinig ng musika habang nagbabasa ng aklat. Nakakita si Leonard ng magagandang bulaklak habang siya ay naglalakad. Ginagamit ang pero sa pagpapahayag ng pagtutol o pagsalungat ng ikalawang ideya sa naunang ideya. Tingnan natin ang mga halimbawa. Gustong pumalaot ng mga mangingisda pero malakas ang ihip ng hangin. Kailangan ng matulog ng bata
pero hindi pa siya inaantok. Mahilig sa candy si Mia pero hindi ito masustansya. At o habang pero nakikinig ang guro, patlang nagbabasa ang mga bata. Habang matalik na magkaibigan sina Lara, patlang Sabina. At anong paborito mong kulay? Pula, patlang bughaw. O gustong pumasok ni Bong, patlang may lagnat siya. Pero pareho ang damit na suot ni na Ahmed, patlang Ali. At paboritong bahagi, iguhit ang paborito mong pangyayari sa kwento at sumulot ng isang pangungusap tungkol dito.